Okay, so salamat po sa Panginoon sapagkat tunay na habang ang kanyang mga salita ay nagkakaroon ng daan sa ating isipan, patuloy na ang liwanag ng kanyang pagmamahal, ang kanyang layunin ay ating nauunawaan. Ano po? Salamat po sa Diyos na ang buhay na to, habang tayo ay malakas pa, ay na-encounter natin ng lubusan ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Namulat po tayo sa relihiyon, akala natin sapat na yung naniniwala sa Diyos, nananalangin sa Diyos. Pero ang lino po nung sinasabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag. Kung babasahin niyo yung Matthew 7, bagaman naka-address sa mga Hudyo, yung significant noon ay makukuha natin yung kahulugan na even pala yung tao naniniwala sa Diyos at kumikilala sa Diyos. At pagkatapos ay sabi pa nung iba doon ay, sa pangalan mo, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng mga himala, di ba? Nagpagaling ng mga may sakit. Pero ang sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, di ba? Sapagkat kayong mapaggawa ng katampalasanan. So, kausap niya dito ang mga Hudyo. Alam natin na ang mga Hudyo is very religious. Naniniwala sila dahil pinagmamalaki nila sila binhi ni Abraham. Pero ang malungkot ay yung plano ng Diyos na darating una sa kanila yung Messiah ay nireject nila. Kaya sabi nung John 1 verse 11, siya'y naparito sa sariling bayan niya, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Di ba? Pinahalagahan sila ng Diyos kung bakit siya'y nagkatawang tao, para sa kanila, pero binaliwala nila si Jesus. Pero sila'y nag-aangking binhi at lahi ni Abraham at makadiyos at naniniwala sa Diyos. So yun po yung makikita natin na hindi po sapat yun dahil ang pinaka-importante ay yung pananampalataya kay Jesus, di ba? Kaya kung babasahin niyo yung John chapter 6, makikita natin doon na kaya lamang sumusunod sila kay Jesus after sa mga kapakinabangan sa laman nung nagpakain ng ang Panginoong Hesus sa ilang ng libo-libo. After that, maraming sumunod. Pero nakita ni Jesus, na-discern ni Jesus na sila'y sumusunod lamang after sa kapakinabangan ng laman. Kaya sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin hindi dahil sa pagkaing napapanis at nasisira. Sumunod kayo sa akin dahil sa buhay na walang hanggan. Hindi dahil lamang sa kapakinabangang physical, sa flesh, hindi lamang sa kapakinabangang aspeto ng pangkabuhayang panlupa, kung hindi ang pinakamimithi ng Panginoon sa kanila ay yung magkaroon sila ng eternal life. At yung kanyang mga salita ay kanilang pahalagahan. That's why, ang journey po talaga natin ngayon, makikita ninyo, nakapokus talaga tayo sa mag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat yung ating espiritu, which is ang pinakasentro po yung ating isipan, ang nagre-receive ng kanyang salita at nakakaunawa at nag-a-analyze yung ating isip. That's why, ang pinakasentro talaga ng ating espiritu, yung ating isip, yung consciousness natin, yung kamalayan natin. Kaya napakahalaga na habang nabubuhay tayo, ay itong journey na to ay talagang samantalahin po natin. Bagaman minsan parang ang kalaban natin sa pagbibigay natin ng time itong scripture, salita ng Diyos, dahil ang dami nating responsibilidad, ang dami nating mga pangarap, ang dami nating mga gusto. Pero given yan, hindi naman yan iniaalis ng Diyos. Pero dahil nga tayo born again, meron po tayong dalawang pagkatao, meron tayong taong outward man and meron din tayong inward man. So the best is balanse, at kung tutuusin dapat ang tamang timbangan, lamang palagi ang spiritual bago yung ating physical, dahil ang physical is temporary, or temporal, ang ating spiritual ay eternal. Ito po yung pinaka-mimithi ng Diyos na mabuhay magpakailanman, at nabubuhay lang ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Remember yung John 6:63? It is the Spirit that gives life, the word that I speak unto you. Ang salita na sinasalita ko sa inyo, si Jesus po nagsasalita dyan. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So yan po yung nagbibigay ng buhay. Yung word na nag-proceed sa mouth ni Jesus, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu raw ang nagbibigay buhay.
mapapansin niyo yung spirit dyan, small letter S, meaning po yan yung word. So, the flesh profiteth nothing. Sa laman, hindi masyadong pinapahalagahan ng laman ang spirit kasi walang pakinabang sa flesh yung mga bagay na spiritual. Kaya nga laging yun ang magkalaban. Diba? Sabi ng Galatians 6:17 kung hindi ako nagkakamali. They are contrary one to the other. Magkalaban ang dalawang yan. So, salamat sa Panginoon sa inyong kooperasyon at bilang pastor, trabaho ko po talaga siguro na inilagay sa akin ng Diyos na matuklasan natin ang matuklasan ang mas malalim at patuloy pa na pag-aaral. Ang umanda ka nga lang, yung belief natin talagang nagbabago yan. Parang sabi ko nga, parang bata. Hindi isinilang ang bata na perfect na alam na niya lahat. Pero marami siyang experience ng mga mali, pero habang tumatagal, natuturuan siya at nakikita niya, nagbabago yung kanyang kaisipan patungkol sa pagkaunawa, pananampalataya sa salita ng Diyos. Okay, so yun po yung napakaganda sa journey po natin. Na sana po ay doon kayo nagkakaroon ng kagalakan na talagang exciting po yung pananampalataya. Kagaya ni Abraham, example po ay hindi nakatingin sa nakikita ng mata. Kung hindi ang pinaniniwalaan niya ay yung hindi nakikita pero dahil sinalita ng Diyos, kailangan mataas yung authority at pagtitiwala natin sa kanyang mga pangako. Okay, so ngayon po, dahil nga po ang journey natin is patuloy tayong mag-aral at sanayin tayo sa pag-share, lalo na sa Gospel of Christ, which is yan po yung pinakasentro. Kasi pag naging malino po yung Gospel of Christ, yung ginawa niya sa cross, makokonek mo na pati yung mga malalalim na kapahayagan ng Bible na hindi natin maintindihan. Yung about sa end times, yung about sa yung mga dati nating mga future na inaantay, makokonek mo na. Magiging maliwanag na kung bakit ikaw mismo ang makakapagsabi na nativiyak natin na malinaw sa atin ang banal na kasulatan. Okay? So dahil nga sabi po ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Diba? Yung subok na manggagawa ng Diyos, yung wala isang manggagawang walang dapat ikahiya. Ibig sabihin, pag tinanong ka, as time goes on, lumalago ang kaalaman mo. Kaya yun po yung challenge, mag-aral po tayo na mag-aral dahil tayo po ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ngayon po umaga, isang tatay po ang patuloy din pong ating mapapakinggan, magbibigay ng kanyang testimony with exhortation kung ano na yung mga pakinabangan na nakita at naunawaan niya. Sabagat nakita ko rin po sa taong ito sa kabila sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, pero lagi ko po nakikita nakasubaybay din po yan sa mga Bible study, sa pag-aaral. Sabi ko, ano kaya ito, ang taong ito? Baka nasa trabaho lang ito pero wala itong ginagawa. Di po, biro lang. Nakita ko po yung pagsusumikap niya na talagang nag-aaral at nakasubaybay. Kaya tinatawagan ko po, hindi ko na patatagalin, ang ating kapatid, ang hari ng Real, Brother Dado Cabilino. Magandang umaga po. 3 weeks ago, chinat ako ni Pastor na yun nga, magsasalita dito tungkol sa Gospel of Christ. Naisip ko, sarili lang ako magaling magaling ako magpatawa kahit binabas na. Doon ako magaling sa pagsasalita dito sa pulpito. Medyo wala pa ako karanasan. Pero nung inisip ko, replyan ko sana si Pastor ng, pas muna ako. Kaso lang ang problema, magme-message na sana ako, napadiin ko naman yung ganon. Nataranta ako, napatagal pa, napakalaking ganon. Bala kong i-unsend, nagganon na rin si Pastor. Wala, sabi ko, why not try? Kung minamarites ko nga yung mga pangmundong bagay, bakit sa salita ng Diyos, sa Gospel of Christ, di ko imamamarites? This is a challenge for me, di ba? So lahat naman tayo dadaan dyan, challenge natin, subukan natin na imarites natin ang salita ng Diyos. Sayang, pinag-aralan natin. Simple lang yan Ang kinutuloy Pastor palagi, Gospel of Christ. Di ba? Diyan lang.
Ano ibig sabihin yan? Si Kristo ay namatay, crucified, died, buried, and rose again. Di ba? Di ba yung gospel of Christ na nalalaman natin? Ganun lang kasimple ang nalalaman natin noon. Habang nung tayo ay wala pa sa pag-aaral na ito. Nung ako'y nasa pananampalataya na, nalalaman ko na ang kahulugan pala nito ay di lang basta-bastang crucified, nilibing, namatay, nilibing, nabuhay muli. Di lang pala ganun kasimple ang gospel of Christ. Dumadaan din pala ito sa process. Hindi magic ang nangyayari. Di magic na kukuha lang ng isang Hudyo para patayin, ilibing, mamatay, mabuhay muli. Hindi pala ganun. Dadaan pala sa process. Biruin nyo, ang process na dinaanan, si Jesus ay pinanganak, born sa Virgin Mary. So, yan ang unang proseso na siya pinanganak. Pinanganak sa isang babaeng birhen. Yan ang unang proseso. Pangalawa, he was born under the law. Isinilang siya sa panahon ng kautusan. Sa Roma 8:3, sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na anyong lamang makasala rin. At dahil sa kasalanan, hinatulan ng Diyos sa laman ang kamatayan. God sending His own Son in the likeness of a sinful flesh. Kaya yun ang proseso. Kaya sa ating pag-aaral, kailangan na nating mananampalataya kung ano ba talaga ang kalagahan ng gospel of Christ. Dati-rati, di ko naman intindi ito nung wala pa ako sa pananampalataya, pero habang ako tumatagal na challenge ako, ganun palang ibig sabihin yan. Ganun palang ibig sabihin ng gospel of Christ. Kailangan mo lang mananampalataya sa gospel of Christ. Ano ba ang kabutihan nito? Una-una, bigyan muna natin definition ang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Sa Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So yan pala ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya mo, naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Inaasahan mo na mangyayari kahit na hindi mo nakikita. Yan ang pananampalataya. Di naman natin nakikita ang tunay na nangyayari dito because this happens 2,000 years ago. So hindi natin nakita. Pero nananampalataya tayo na ito ay para sa ating kaligtasan. Paano ba tayo lalago sa ating pananampalataya? Sa Roma 10:17, ang pananampalataya daw ay nakukuha sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin, yan ang gospel of Christ. So yan ang upang lumago ka sa iyong pananampalataya sa gospel of Christ, ay makikinig ka lang. Huwag ka magsawa makikinig. Dahil ang gospel of Christ hindi dapat natin pagsawaan. Although inulit-ulit ito ng araw-araw, maraming beses ni Pastor sa ating pag-aral, pero hindi natin dapat ito pagsawaan dahil ito'y tungkol sa ating kaligtasan. Kung mayayampin ko nga itong pananampalataya tungkol sa pag-aaral ng gospel of Christ, masasabi ko na ito ata yung kanin. Kanin, hindi ulam. Kasi pag ulam, nagsasawa pa ito Nagsasawa pa tayo sa ulam. Pero pag sa kanin, hindi tayo nagsasawa. Kaya minsan pag sabihin ng anak natin, Tay, kakain ako. Ang tanong kaagad, anong ulam? Dahil nagsasawa na siguro sa unang ulam. Kaya hindi naman niya tinasabing, ano ang kanin? Although, pwede nga niya itanong kung ano ang kanin. Dahil marami naman klaseng bigas. May sipor, dinorado, wagwag. Pwede niya tanongin, pero hindi niya tinatanong. Dahil hindi siya nagsasawa kahit na araw-araw pa natin kakainin ang kanin. So ganun natin ihambing ang pag-aaral ng gospel of Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Korinto, 2 Korinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Siyasatin niyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo inyong sarili. Hindi ba sa inyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y titinakwil na. So siyasatin natin lahat kung tayo baga ay nasa pananampalataya.
Ang sabi ni Apostol Pablo, siyasatin. Ang sabi ni Pastor Boyd, siyasatin natin mga kapatid, mga membro ko, kung tayo ay nasa pananampalataya, tayo mga lahat ay nasa pananampalataya. Amen. So, samahan natin si Pastor sa kanyang journey tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Gospel of Christ, dahil ito ay patungkol sa ating kaligtasan. Tayo po ay sama-sama. Let us join him in his journey about the Gospel of Christ. Amen. Sa 2 Corinthians 5:17, kung sang sino man ang nasa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipas na. Narito sila ay pawang maging bago na. Ang sino man daw nasa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Ang dating lumang pagkatao ay bago na. Nung ako'y wala pa dito sa ganito pag-aral, nung ako'y nandun pa sa dating doon, pagkakaintindi ko kasi dito, pag ikaw'y nasa kay Kristo, bagong nilalang ka na. Ibig sabihin, kung ikaw'y dati makasalanan, pag si Kristo ay nasa iyo na, ay ikaw'y banal na. Kung ikaw daw pagkakaintindi ko, kung ikaw daw pangit na lalaki nung wala pa kay Kristo, pag na kay Kristo ka na, pugi na. Di pala physical pala ang ini-interpret ko. Ang ibig pala sabihin noon, na ang bagong nilalang ay patungkol sa ating inward man, ang ating pagkatao spiritual. So, nung isinilang ay nung nabuhay muli si Kristo, nung siya namatay at nilibing, sa kanyang pagkalibing ay sinama ang ating mga kasalanang sa ating kasalanan sa flesh, sa physical, inilibing lahat. Inilibing lahat ng mga pasanin natin sa buhay, inilibing. At sa kanyang pagkabuhay muli, tayo ay kasama tayo na isa ng bagong nilalang, ang ibig sabihin sa ating spiritual na buhay. Kung tayo ay isang bago ng nilalang, ang sabi sa Roma 8:9, wala ka na sa laman, kundi sa espiritu. So ibig sabihin, pag ikaw ay isa ng bagong nilalang, wala ka na, hindi ka na mamuhay sa laman, kundi sa espiritu. Ngunit, minsan kasi, di naman natin maiwasan na meron pa rin tayong laman habang nabuhay sa mundo, meron tayong laman, physical, outward man, at saka ating spiritual man. Minsan kasi, naglaban-laban yung ating physical at saka spiritual. So, dito ang sabi sa Galatia 5:17, naglaban-laban ang laman at espiritu. So, kailangan bilang mga Kristiyano, ang palakasin natin ay ang ating espiritu. Although kailangan din natin sa laman na mabuhay tayo, kailangan din yan sa ating pag tayo mabuhay, pero as much as possible, kailangan nating palakasin, mas malakas ang ating espiritu upang sa paglaban-laban ng dalawa ay hindi matatalo ang ating espiritual na bagay. Dahil itong spiritual na bagay ay sinasabing pang heavenly citizenship natin. So ito ang dapat manalo palagi. Dahil ito ang mahalaga sa atin. Kaya kung paano gagawin, kailangan magpalakas tayo sa ating espiritual na buhay. Ito ang mga controversial na verse habang tumatagal ka sa pag-aaral ng salita sa grace, sa Gospel of Christ. Ang sabi sa Roma 5:13, hindi na raw ibibilang sa iyo. Hindi na ibibilang ang kasalanan dahil wala ka na sa kautusan. O dito nung una kong nung akong narinig to, parang naging subversive ang aking pag-iisip. Ang sabi din sa Roma 6:14, sin has no dominion over us. Nung nabasa ko itong Roma 5:13 na hindi na raw ibibilang ang nag-isip ako, parang sabi ko, di na pala ibibilang ang kasalanan natin. Kaya nung sa pag-aaral na yun, nagtanong ako kay Brother Ray. Brother Ray, kung ganun pala, pwede na tayong magkasala. Pwede na tayong gumawa kasalanan. Dahil di na pala ibibilang ang ating mga kasalanan. Sabi ni Brother Ray, sige, gumawa ka na, gumawa. Kung magnakaw ka. Kung murder ka, pumatay ka. Ang ibig pala sabihin na, although di na ibibilang ang ating kasalanan sa spiritual, nagkakasala po naman din ang ating physical dahil tao lang tayo nagkakasala. Ngunit, ang parusa
ay sa batas na ng tao. Kung ikay nagkasala, nakapatay, siyempre hanapin ka ng batas, magtatago ka. Pag nahuli ka, kulong ka, yun ang parusa mo sa physical. Nagkakasala ka, kulong ka. So yan ang parusang physical. Kung nang-rape ka, makulong ka, pagdusahan mo ang iyong mga kasalanan sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, ikaw ay di ka na magkasala dahil tapos na ang issue ng kasalanan. Hindi na dapat pag-usapan ang kasalanan dahil tinubos na tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. So ganun pagkakaintindi ko dati. Pero nung ako'y naliwanagan na, bakit ka naman magkasala? Pag ikaw ay may malaking utang na loob dito sa ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo, bakit ka pa gumawa ng kasalanan? Yung utang na loob ang ating isipin palagi na sana, napakalaking ginawa niya dito sa krus ng Kalbaryo. Mayayahan naman tayo bilang mga Kristiyano na gumawa pa ng kasalanan. Although di natin maiwasan dahil ang sabi nga sa Santiago 2:10, sa 10 kautusan, sa 10 lang ang sinasabi, kung sumablay ka, kung tama ka sa siyam at sumablay sa isa, nagkakasala ka lahat. So natural yan sa flesh, sa outward man. Pero bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Hindi na natin dapat pananatilihin sa mga gawaing hindi maganda sa paningin ng tao at saka paningin ng Diyos. Lagi natin tandaan na ang lahat ng bagay ay kung sobra-sobra ay delikado. Halimbawa, sobra-sobra ka kumain, delikado, peligro dahil diabetes, high blood, sobra-sobrang kumain. Sobra-sobrang tawa, delikado, peligro dahil baka sira ulo ka na, mag-isira ulo ka. Ngunit, tatapuan, subalit, kung ang pag-aaral mo ng salita ng Diyos, ang pag-aaral mo ng Ebanghelyo ni Kristo ay sobra-sobra, hindi ito delikado at hindi ito hindi ito peligro dahil ito'y tungkol sa kaligtasan mo. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. So, totoo po yun. Bakit ang konsentrasyon natin noong araw na yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things become new. Diba? Pero kung ang pagtutukulan ng pansin, karamihan ng mga relihiyon ay yung ugali, ang transform na ay yung dating ikaw ay sugarol, ngayon ay hindi na, dating pasagulero, ngayon hindi na, dating masamang tao, ngayon mabuti na. Hindi po yun ang talagang pinaka-context ng sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Sapagkat sa pag-aaral natin sa Gospel of Christ is doon pa lamang sa napakasimpleng kapahayagan ng you must be born again. At yun ay hindi na naintindihan ni Nicodemo na na-encounter niya si Jesus doon sa John chapter 3 na ang pagkakaintindi niya is ipanganak uli, pumasok uli sa bahay bata ng ina at saka muling isilang. Physical yung kanyang pagkaunawa. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Diba? Huwag kang magtaka, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. So yung new birth, new creation, nakapokus po yun sa spiritual birth. Na tayo pong mga mananampalataya doon sa krus, sa pagkapako ni Jesus, doon sa krus ay, ang sabi ng 1 Corinthians 4:15 yata, for though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, sabi ni Paul, I have begotten you, ipinanganak ko kayo, saan? Through the gospel. So ang spiritual birth sa pamamagitan ng gospel. Ito ang gospel, di ba? Yung pagkapako, dinipay niyan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3, na yung aral na tinanggap nyo, sabi ni Paul, na si Kristo ay
napako, namatay, inilibing, at nabuhay. Yan po yung gospel, mabuting balita. At dito tayo ipinanganak, which is spiritual. Kasi doon sa ating pagkaunawa, sa isang tao na nabubuhay sa lupa, once na siya nanampalataya sa gospel, dahil meron siya dalawang pagkatao, di ba? Na sa pag-aaral natin, merong nananahan na kasalanan sa laman. Na ayon sa Romans 7:17 and 18, yung sin in the flesh, na nung sabi ng Romans 7:9, nung unang panahon, wala pa ang kautusan, pero nung dumating ang kautusan, sabi niya, sin revived. Ito raw sin na nananahan sa laman, revived na buhay. Dahil sa law, nung dumating yung law. Pagkatapos, and I died. Sino yung namatay? Yung kanyang inward man, yung kanyang spirit. Kaya lahat ng tao, from the very beginning ng pagbagsak ni Adam, naghari ang kamatayan. Diba? Lahat ng tao nagkaroon ng spiritual death. Yun yung sinasabi na sa oras na kanin mo yan, mamamatay kayo. So anong namatay? Yung inward man, yung espiritu. Pagkatapos, nabuhay daw yung sin. Nung nabuhay yung sin, hindi niya kayang sundin yung law. Ang proseso ng law ay gawin mong lahat, 100%. Kasi whosoever shall keep the whole law, James chapter 2 verse 10, but fail or offend in one point, bumagsak ka sa isa, ano sabi doon? He is guilty of all. Bagsak ka dyan. Kahit very good ka. 95%, 98%. Pero pag bumagsak ka sa isa, sinner ka. Kaya sabi doon, and I died. Namatay yung kanyang espiritu. So yun yung sinolve ni Jesus. Na yung sin in the flesh, nung dumating yung law, sabi ng 2 Corinthians 15:56, ng the sting of death is the sin, sapagkat ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. See? Diba? Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. And the strength of sin, ang nagbibigay ng strength doon sa sin, is the law. Yung law. No? Kaya laging meron siyang transgression, lagi siyang bagsak. Kaya naghahari ang kamatayan. Naghari ang kamatayan sa buong sangkatauhan. So yun ang problema. Pero sinolve yan ni Jesus. Dahil nung isinugo, yung binanggit ni Brother Dado kanina na Romans 8:3, yun yung solusyon. For what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan, Romans 8:3, that it was weak, ayan, through the flesh. Ibig sabihin, hindi kayang pasunurin ng law na masunod siya ng 100% kasi ang law is good, spiritual, yan ang nature ng Diyos, holy, pero mahina ang laman. Naiintindihan ng Diyos, hindi natin kaya. Hindi kaya ng tao. Walang makakasunod. Kaya sabi ng Romans 6, walang matuwid, wala kahit isa. Anong solusyon? God sending His own Son. Ito yun. In the likeness of sinful flesh. Sa anyo ng makasalanang laman. Alam natin, ipinanganak si Jesus ng walang kasalanan kasi virgin birth. Wala siyang manang kasalanan. Yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin. Siya na walang kasalanan, si Jesus yon. Became sin, naging kasalanan. Ni-represent niya ngayon in substitution sa bawat tao, sa bawat flesh ng tao, yung kanyang flesh na dadalhin niya yung kasalanan. Yung sabi niya na, God sending His own Son in the likeness sa anyo ng lamang salarin ng makasalanang laman. Ibig sabihin, siya ay banal, He is holy, pero ang tao ay bagsak. Para masolusyonan, matapos ang kalalagayang pagsak ng tao, yung kamatayan, kinuha ni Jesus yung sin in the flesh. AD 30, 2,000 years ago, naganap ang isang napakagandang pangyayari para sa kapakinabangan ng buong sangkatauhan. Sa bawat mabubuhay, in their time, ng mga nabubuhay, at sa ating mga panahon ngayon at sa mga susunod, yung power ng ginawa niya na kinuha niya yung makasalanang laman. Inunawa ng Diyos ang kahinaan ng tao na hindi kayang tuparin ang kautusan. Kaya nakakalungkot yung
maraming relihiyon, patuloy na ini-implement na sundin mo yung law para ikaw ay maging mabuti sa Diyos. No, that is very wrong. Dahil makikita natin na hindi kaya ng tao, kaya si Jesus nang gumawa. Condemned, ano sabi dyan? Hinatulan ang sin now in the flesh sa kanyang laman. Kaya po yun yung nagkaluray-luray, nagkawasak-wasak. Nung araw, kino-context natin yan sa kagalingan sa ating physical. By His stripes, ye are healed. Actually, ang context talaga niyan is lahat tayo, ang ating espiritu ay nagkaroon ng tila, karamdaman, cancer na walang kagalingan. Pero hindi yun physical. Kasi ang nirepresent ng Panginoong Jesucristo ay yung outward man na merong karamdaman na hindi kayang gamutin, pero tinapos niya yon, yung sin in the flesh, at yun ay hinatulan, at yun yung nirepresent sa kanyang crucifixion, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang pagkalibing. Inilibing yung sin in the flesh, ipinako yung sin in the flesh, namatay yung sin in the flesh, kasi nirepresent niya eh. At, di ba, natanda niyo ba yung paksa natin sa Romans chapter 6, planted, inilakip tayo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, ibinibilang natin yung ating mga sarili. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay born again, kaya ka isinilang na muli, isinama mo sarili mo. Kaya importante maunawaan yung detail ng Gospel of Christ about sa anong nangyari sa ating inward and outward man. Di ba? Na yung ating outward man, yung ating flesh, old man, yung body of sin, yan po ay tinapos ni Jesus 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Yung power niyan, at yun ay nirepresent niya sa kanyang katawan, namatay at inilibing. Di ba? Doon pa lang, pag naintindihan mo yan, wow, mapasalamat ka sa Panginoon. Doon mo siya sasambahin. Hindi po doon sa mga material na bagay na pinoprovide lang niya. Hindi po yan. Pangalawang bagay lang yan. Ito yung pinakauna dapat. Yung pagkaintindi mo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Na thankful ka kasi walang kayamanang makapapantay dyan. Amen po ba? Yan ang totoong kagalakan mo pag naintindihan mo sa iyong isipan. Pagkatapos doon sa kanyang resurrection, so ginawa niya yung sa outward man, di ba? Yung pagkapako, kanyang kamatayan at pagkalibing. And then doon sa kanyang resurrection, ano ang nirepresent niya dyan? Ano yung binuhay sa tao? Yung namatay na espiritu, di ba? Tingnan ninyo ha, huwag niyo kakalimutan, yung sin na nabuhay, nung dumating yung law, pinatay doon sa krus at inilibing. Yan, para maliwanag. Yung sin na nung wala yung kautusan ay patay siya, pero nung dumating ang kautusan ay nabuhay, pero namatay yung espiritu. So may dalawang nangyari. Nung dumating yung law, nabuhay yung sin in the flesh, at namatay yung espiritu. Yun ang kalalagayang maliwanag. Kaya yun ang sinulog ng Panginoon, yung nabubuhay, pinatay niya rito at inilibing. At yun namang namatay na ating inward man, di ba? Lahat ng tao namatay. Ang sino mang sumampalataya, bagaman mamamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay na sumasampalataya, sabi ni Jesus, ay hindi na mamamatay. Sinabi niya yon during sa first century believers. At yung tayo, bagaman buhay ka, pero kung nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus, hindi ka na mamamatay. Sino hindi mamamatay? Yun bang outward man? Hindi. Yung inward man. Pag nabuhay yon, hindi na yon mamamatay. Kaya sa kanyang resurrection, ang kanyang nirepresent ay yung ating inward man, yung ating espiritu. Binuhay niya yan. Kaya yan po yung na-born again. Ito rin yung new creature. Yan. Yan po yung may eternal life. Yung ating espiritu, yung ating consciousness. So kung may hindi mo, sino ngayon yung, sino yung na-transform? Kasi kinukuha ko nga po yung sinasabi na if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung inward man natin, tayo nga yun, pero yung ating inward man yun. Pero itong ating flesh, old man yan. Yan yung old man.
lumang pagkatao. Bakit old man? Kasi yan yung unang isinilang. Isinilang sa flesh. Lahi ni Adam. Ay sino naman yung second Adam? Si Christ. Ano naman ang kanyang ginawa? Nagbigay siya ng buhay. Saan? Sa ating inward man. Okay. Para maging maliwanag at hindi tayo maging palahatol, tingnan ninyo siya sa Matthew 11:19. Inakusahan nila si Jesus na parito ang anak ng tao, si Jesus, na kumakain at umiinom. At sinabi nila, narito ang isang matakaw na tao. Sino yan? Si Jesus. Sinasabihan nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Aba, lasenggo pala si Jesus. Isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis, ng mga makasalanan, at ang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa. O, di ba? Pinaratangan nila si Jesus na isang drunkard, manglalasing, at matakaw. Kaya sa pamantayan ng mga nasa kautusan, bagsak si Jesus, oh. Lagi kasi yung mga nasa law, laging nakahatol sa outward. Kaya sa totoo lang, tayong mga born again, talaga, yung totoong born again, alam mo kasi naintindihan mo kasi kung sino yung new creature. Hindi itong ating outward man. Actually, in the natural, nagkakamali pa rin ito. Sino ba dito hindi na nagkakasala? Sino dito, even mga bishop at pope pa, huwag sila magsasabi na hindi sila nagkakasala. Kung ang pamantayan ng kasalanan ay ang law, kasi ang sabi ng 1 John 3:4, for sin is the transgression of the law. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalang-sang saan? Sa kautusan. Kung ayaw nilang alisin ang kautusan, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan, lagi tayong makasalanan. Kaya nga po yan ang ministry of death. Kasi for the wages of sin is death. Bakit ang law is ministry of death? Ay lagi tayong patay dyan. Lagi tayong sinner, walang makakatupad. 2 Corinthians chapter 3, kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Sulat ni Pablo to sa mga mananampalataya sa Corinto. And then verse 3, yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kung hindi ng Espiritu, ng Holy Spirit, ng Diyos ng buhay, hindi sa mga tapyas ng bato. Ano yung isinulat sa tapyas ng bato? Law, yung 10 Commandments, di ba? Hindi sa mga tapyas ng bato, kung hindi sa mga tapyas ng pusong laman. Okay. Verse 4. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Verse 5. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kung hindi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Verse 6, ayan na yun. Na sa amin naman ay nagpaging sapat na sa mga ministro ng bagong tipan. So ang ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Pasanin niyo yan. Hindi sa titik. Ano po yung titik? Yung nakaukit sa bato. Yun yung sinasabi na ang ministry ng New Covenant, hindi na sa titik, kung hindi sa Espiritu. Tandaan niyo yung Espiritu, pag small letter S, yan po ay ministry of word of Christ, salita ni Kristo, yung gospel of Christ. Sapagkat ang titik ay pumapatay. Letter kills. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu, ito yon, yung gospel, ang nagbibigay ng buhay. So yung kautusan, which is yung tapyas ng bato, yun yung iniukit ang titik doon sa tapyas na bato, yan po'y pumapatay. Bakit pumapatay? Bakit po pumapatay? Kasi pag ikaw ay bumagsak, hindi ka nakasunod, ano ang proseso? Sundin mo lahat. Pag ikaw ay bumagsak, ano mangyayari? Bagsak. Guilty of all. Bagsak ka na sa lahat. And ano yung kabayaran? Penalty? Death. For the wages of sin is death. So meaning, talagang pag ikaw ay nanatili sa titik, ay palagi kang nasa ministry of death, kamatayan. Pero dito, ito yung espiritong nagbibigay ng buhay. Ito yung sinasabi sa Romans 8 verse 2. Sapagkat ang kautusan ng espiritu, ito yun,
ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako. Pag sinabing pinalaya, pinalaya tayo sa ministry of death, sa kautusan ng kasalanan, which is the law of Moses, at saka yung law of conscience para sa atin, ayon sa Romans chapter 2. Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Di ba? Napakalinaw po niyan. Yung Old Covenant is, yan yung law. Sa mga Hudyo, law of Moises. Sa mga Gentiles, law of conscience. Romans chapter 2 verse 4 and 5. Conscience sa Gentiles, sa ating mga Hentil. Hindi naman natin ma-perfect yung hinihingi ng conscience mo na kailangan pag ikaw ay maging holy, banal, walang dungis, sinless. Walang anumang batik ng dungis. Yun yung holiness. Pero magagawa ba natin yon? Hindi, walang magagawa nun. Kasi ang meaning talaga sa Diyos ng holiness is consecration, inihiwalay ka. Yung ating espiritu, yung ating isipan, ang inunang linisin ng Diyos. Hebrew 9:14. Ano nilinis ng dugo ni Jesus? Basahin niyo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos? Ano nilinisin? Ay maglilinis ng inyong budhi. Ano yung budhi? Conscience. Saan nandun yung conscience? Sa isipan. Paano naging malinis ang isipan ng mga born again? Pag nanampalataya ka na itong outward man na nagbigay ng kamatayan doon sa ating espiritu, sa inward man, ay tinapos na ni Jesus doon sa krus. AD 30, ito ay ipinako, namatay at inilibing. Pag yun ay pinanampalatayanan mo, yung isipan mo, yung ating espiritu, yung ating taong panloob, maniniwala ka dyan, mataas ang authority nito. Magiging malinis ka na. Hindi na yan apektado ng outward man. Kasi in God's reckoning, sa pagtaya ng Diyos, sa mata ng Diyos, tinapos na ni Jesus, legit yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na yung ating outward man, ni-represent ni Jesus, at ang ginagawa lamang natin is sinasama natin yung ating sarili. Nakikipagkaisa tayo. Nananampalataya tayo. Hindi natin nakikita, pero pinananampalatayanan. Yung sinasabi ni Brother Dado na Hebrew 11, na ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Yung nangyaring naganap sa ating outward at sa ating inward man na idinil ni Jesus, ni-represent ni Jesus, AD 30 sa krus ng Kalbaryo. At pag yun ay pinanampalatayanan mo, nagtiwala ka sa ginawa ni Jesus, lilinis na yung isipan mo. Na hindi ka na yung inward man mo na resurrect na, regenerated na, transformed na, banal na, walang dungis na, dahil tapos na yung bisa nung ating flesh, hindi na pwedeng makaapekto sa yung inward man, dahil yon ay sinilled ng dugo ni Jesus at kinovered ng Holy Spirit. Amen. Kaya yung hindi maintindihan ng marami, na nung tayo ay tinubos ni Jesus sa kautusan, ang sabi ng Romans 10:4, ayan, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Tapos na, tinapos tayo sa law. Bakit tayo tinubos sa kautusan? Para tayo ay mawala na sa curse. Galatians chapter 3, verse 13 and verse 14. So, linaw ng scripture. Christ had redeemed us from the curse of the law. Diyan pala, magsasaya ka na kung talagang pinagtitiwalaan mo salita ni Kristo. Yan yung gospel of Christ. Yan yung salita ni Kristo, yung ginawa ni Kristo. For Christ had redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo saan? Sa sumpa ng kautusan. Being made a curse for us. Siya yung ginawang naging sumpa para sa atin. For it is written. Gano'n ka-powerful yung for it is written. Pag sinarinig mo yung for it is written, panatag ka na. Meron kang pagtitiwalaan, yung nasusulat. Kung yung mga abogado,
yung sinasabi niya at pinaglalaban niyang batas ay talagang nakasulat sa sa aklat ng batas ng isang bansa o ng anumang pamahalaan, abay, pag yun ang sinabi ng law, na nakasulat sa aklat, ay talaga ginagalang nila yon. How much more yung scripture kung yun ang nakasulat? Curse is everyone that hangeth on a tree. Sapagkat sinusumpa ang ibinibitin sa punong kahoy, doon sa cross. Ito po'y punong kahoy eh. So yung tinapos niya yung curse ng law. Tinubos tayo. O gusto pa natin na mas malino. Verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles, sa atin, through sa ating paniniwala kay Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit, yung Holy Spirit, nasa iyo na, through faith. Panampalatayanan mo lang, natitiyak mo 100%, huwag mo nang antayin na may maramdaman ka pang lumulukob sa'yo. Pero sinasabi ng Scripture, yun ang pagtitiwalaan mo na sa akin ng Holy Spirit dahil naniwala ako sa bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sinong matataas? Si Jesus. Sinong matataas? Si Jesus. Sinong magiging bida? Si Jesus. Sinong pasasalamatan ninyo? Si Jesus. Oh, malino pa. Dagdagan pa natin. Galatians chapter 4, but when the fullness of the time was come, nang dumating ang takdang panahon, God sent forth His Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, made of a woman, sa pamamagitan ni Virgin Mary. Made under the law. Ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. So nung isinila si Jesus, hindi pa po tapos yung Old Covenant system, yung Old Covenant law. Kasi siya isinilang under the law. Why? Anong purpose? Verse 5, to redeem them that were under the law. Para tubusin yung mga nasa ilalim ng kautusan. Una yung mga Hudyo. Tayo rin ay nasa ilalim ng kautusan ng conscience. Tinubos tayo. Para ano daw? That we might receive the adoption of sons. Para matanggap natin na tayo ay maging anak. Ma-born again. Pero yung pagkapanganak natin, anong tinubos? Kanino nakapokus yan? Yung ating espiritu. Born in the Spirit. Kaya nga pinanganak sa laman ay pinanganak sa espiritu. So, ang isinilang na muli, hindi itong flesh. Isinilang ito ng ating mga magulang sa laman. Pero yung ating espiritu, sinilang ito dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, para hindi na yan maging sinner, makinig kayo magaling, kailangan niyang makawala sa kautusan. Kasi pag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, ang titik ay pumapatay. Hindi ka magiging anak. Lagi kang sinner. Bakit pumapatay? Ang kabayaran palagi ay death. Palaging nasa kamatayan ka. Ganong kaganda yung ginawa ni Jesus na tinubos tayo sa law para ngayon ay yung ating inward man, yung ating taong panloob, new creation, transformed, na bago na yon. Dati patay, ngayon ay buhay at hindi na mamamatay. Ngayon, pag tinanong ka, if anyone is in Christ, he is a new creation. Alin doon ang new creation? Yung bang outward man? O yung inward man? Yung inward man. Kaya nung araw, pag tayo ay nasa relihiyon, lagi tayong palahatol. Totoo naman, lahat tayo bagsak sa kasalanan. Pero ang relihiyon, laging bagsak. Ito na yung ginawa nila kay Jesus. Ang batayan palagi nila is sa outward. Ano sinabi nila kay Jesus? Siya isang matakaw at manginginom. Kasi nakita niya nakikipagsalo sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan. Ano sabi ni Jesus? Ako'y naparito hindi para sa mabubuti. Wala namang mabuti. Ako'y naparito para sa mga makasalanan. Hindi naman nila kinilala ang kanilang sarili na sila'y makasalanan. Diba? Ganon kasimple po ang kagandahan ng ikaw ay nag-aaral ng Scripture. Hindi tayo na-out of context. Kasi lagi tayong hahatol pagka meron tayong nakikitang gumagawa ng ganito ginagawa. Sa totoo lang, tayo, sino rito yung hindi na nagagalit? Merong mga tao hindi nagmamanifest yung galit na parang yung pero sa loob,
kumukulo. Masama pa nga yung ganun eh. Meron akong classmate nung elementary, tahimik siya. Ang tahimik niya, parang hindi mo siya makikitang nagagalit. Ay nung nagalit, hindi na sumigaw. Lumalagabog na lamang yung mga suntok sa galit. Di ba? Kaya bilang tao, inaintindihan tayo ng Diyos na hindi natin kaya. Alam niya na tayo ay may hangganan. Ang hinaantay lang sa atin, aminin natin, hindi natin kaya. Huwag tayong magmayabang. Kaya sabi ng Ephesians 2:8-9, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa kayo naligtas. Kung sa pamamagitan ng performance, sa mata ng Diyos, bagsak tayong lahat. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay sinner. Kaya upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Maging mayabang. Ano yung mayabang? Di lagi niya ine-exalt ang kanyang sarili at sabi niya sa kanyang kapwa, binabagsak. Yun sa palagay ko ngayon na makikita yung pinakapangit na nakatangian ng isang tao, yung palahatol. Na parang siniisip niya siya ay transform in the flesh. Dahil nakakita ng iyong kalikuan at kamalian, hinatulang ka na. No? Pero sa totoo lang, yun yung nangyayari din sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Hinatulan nila si Kristo. Ang mga kasama mo, kumakain, marumi kamay. Di ba? Ano sagot ni Jesus? Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakahawa sa tao. Kundi yung nanggagaling sa loob na lumalabas sa bibig ang nakakahawa sa tao. Sapagkat nagmumula sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, yung galit, puot, yung pagkasakim, ang siyang nakakahawa na lumalabas sa bibig. Kasi hinatulan nila na yung kamay daw, madumi. Ano sabi niya? Yung pumapasok na dumi, yun din ay dadaan sa daanan ng dumi, palabas. Okay, nakuha niyo yung logic na sinasabi ni Jesus na ang tao palaging humahatol sa mga palabas. Pag may tato, sa demonyo ka. Pag merong singsing at hikaw, laging panlabas. Sa Old Covenant yun. Bawal. Sabi ko nga, bakit mo ipipinpoint lang kung ano yung sinasabi ng tato? Basahin mo lahat. Huwag mong aahitin ang iyong balbas. Masama. Hindi nila pinipinpoint yun. Laging tato, hikaw, huwag kang kakain ng dugo. Ang daming kumakain ng dugo. Ha? Kung tayo na sa Old Covenant system pa, actually sa mga Hudyo lang naman yan, hindi tayong kasama mga Hudyo, mga Gentiles, naging palahatol ang religious system. Well, sana itong ating mensaheng ito makatulong sa kanila magising na hindi dapat tayo tumingin sa panlabas kasi ang talagang regenerate, tinransform, yung ating inward man, yun yung binago, yun yung patay na binuhay ni Jesus at pagkatapos ay isinama niya, Ephesians 2:5 and 6. Tingnan ninyo, nangyari sa ating inward man. Even when we were dead in sins, had quickened us. Pag sinabing quickened, past tense na. Nung nag-resurrect si Jesus, sabi niyan, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya, kasamang binuhay na maguli, had quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. O di ba? Binuhay na maguli, yung dati nating patay, yung namatay sa kasalanan, yung ating inward man, yung sinasabi ni Paul na, and I died. Sin revived and I died. When Luke came, sin revived and I died. Yun yung dead in sins, yung ating inward man. Ano nang ginawa ni Jesus? Had quickened. Binuhay na maguli. Past tense na. Us together, lahat tayo, mga mananampalataya, with Christ, nakasama ni Kristo. Kaya sa biyaya, yung ating inward man naligtas. So ang focus ng kaligtasan, ang focus ng transformation, regeneration, ay doon sa inward man, sa ating espiritu. Verse 6, tingnan niyo verse 6. And had raised us up together. Ayan, rapture ka na. Yung ating inward man, kasama, binangon, pagkatapos, isinamang
pumailan lang, had raised us up together and made us sit together in heavenly. Past tense na po yan eh. Kasi naganap yan dito, AD 30. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Yan po yung naganap sa ating inward man. Kaya secured na yung ating inward man. Ligtas na. Sino may sabi? Yung Bible. Kaya sabi ng 2 Timothy 1:10, but now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Sa pamamagitan daw ng pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo. Anong ginawa niya? Dito, who had abolished death. Bakit niya? Ba't na-abolish yung death? Balikan mo yung sinabi ko kanina, yung the letter that kills, yung law, tinubos na tayo doon. Diba? Yun ang ministry of death. Had abolished death and had brought life and immortality. Hindi lamang basta buhay. Pag sinabing immortality, eternal life. To light through the gospel. Sa pamamagitan nito, meron ka ng buhay na walang hanggan. Abolish na yung death. Yung ating inward man na binuhay, resurrected with Christ, had raised us up and made us sit together with Christ, hindi na yun mamamatay. Pero ang turo ng relihiyon noon, pag daw tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka na yung kasalanan, kaya tayo walang tigil ng pagsisisi. Kasi may bisa pa ang kasalanan. Kasi ang ating paniniwala noon, meron pang law. Pero sa totoo lang, Christ is the end. The end na nga yung law eh. Tapos, pinipilit pa nating ituloy yung law. Diba? So meaning, hindi ka na mamamatay. Bakit? Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you. Ngayon daw, ang kasalanan, hindi ka na pwedeng pagharian. Sa aling part ng tao, hindi na maaapektuhan yung pagkatao mo sa kasalanan? Inward man. Hindi na yun pwedeng paghari. Yung ating inward man na nabuhay na mag-uli, tinubos yan sa kautusan, hindi na pwedeng i-impute ang kasalanan kung bakit wala nang kasalanang magpapatong sa iyo. Sige nga, basahin mo na Romans 4:15. Because the law worketh wrath. Pag merong law, merong galit. For where no law is, kapag wala nang kautusan, there is no transgression. Yun ay nakapokus sa inward man. Wala na yung sasalangsangin, hindi na yun mamamatay. In Romans 5:13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Hindi na ini-impute ang kasalanan. Kasi itong ating natural na physical, bagaman sa mata ng Diyos ito'y wala na, pero sa natural, habang nabubuhay ka pa, andito yan. Pero kung ito'y nagkakamali pa ba? Yes, nagkakamali pa to. Hindi nito kayang sumunod sa law. Pero hindi na ini-impute ito. But sin is not imputed when there is no law. Hindi na ibinibilang. Bakit? Kasi hindi na yung ibinibilang sa old man. Pero sa inward man, sa new man, sa new creation. Pero yung outward man, pag yan ay gumawa ng kasalanan, yes, in the sight of God, hindi na niya naaapektuhan ng inward man. Pero habang nabubuhay ka, may batas sa lupa, Romans 13. Pag ikaw ay naglabag, may penalty. Pwede kang makulong, pwede kang maparusahan. Konsekwensya, magagalit sa iyo kapwa-tao mo, pag di ka tumigil na maging toxic ka. Nakuha niyo po. Kaya kalokohan po yung sinasabi na license to sin daw yung turo ng grace. Yun ang sinasabi ng scripture. Yung tinutukoy sa inward man, hindi na yun ini-impute. Kasi ang nagkakamali na lamang itong outward man, but in the sight of God, ito'y tapos na. Tinapos na ni Jesus sa krus, 30 AD. Yan yung mystery ng gospel. Okay? So, para mas maganda, tayo ngayon ay nasa ministry ng pagkakasundo, hindi nagalit ang Diyos. 2 Corinthians 5:19-20. Sa makatwid bagay sa ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan. Pag sinabing sanglibutan, sangkatauhan, sa kanya rin, na hindi, pansinin niyo yan, hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Pag sinabing hindi ibinibilang, hindi na ini-impute. Pansinin niyo yun, yung
not reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Hindi na ini-impute kasi nga wala ng law. Yun yung nagpapahiwalay. Yun yung gumagawa ng galit. And had committed unto us the word of reconciliation. Sabi ni Paul, pinagkatiwala sa amin ang aral ng pagkakasundo. Kasi pagdating nitong gospel of Christ, ito po yung nagtapos doon sa kasalanan, yung nagpapahiwalay. So, nung tinapos na niya yung nagpapahiwalay, yung kasalanan, pati yung law, ano nangyari? Ministry of reconciliation na. Pagkakasundo na. Hindi nagalit ang Diyos. Kanino man. Ang problema, pag hindi alam ng tao, akala niya galit pa ang Diyos. Kaya nung araw tayo, sabi ko nga kanina, nung hindi natin naiintindihan yan, lagi tayong humihingi ng sorry kasi alam natin may bisa pa ang kasalanan, natatakot tayo na baka tayo ay bumalik uli sa kadiliman at mapahamak. No. Kapag alam mo ang liwanag ng gospel, meron tinatawag na secured ka na, hindi ka insecured sa pag-ibig ng Diyos. Secured tayo sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Diyan ka magiging masaya. Yan yung kayamanan na taglay-taglay natin dito sa earthen vessel. Kaya napakayaman mo. Daig mo po yung bilyonaryo. Nasa kanya na ang lahat ng bagay. Kaya sabi ng Bible, what does it profit a man if he gain the whole world but lost his very own soul? Anong papakinabangin mo? Napakinabangan mo lang habang nabubuhay ka sa lupa. Nakakaangat ka sa iba, siyempre. Pero in the sight of God, kung wala sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, hanggang buhay, physical lang. Taglay mo yung kayamanan na yan. Ngayon, maliwanag kung sino yung bagong nilalang, sino yung binago na. Pastor, kaya tuloy marami nag-aalinlangan kung siya ay born again na, kung siya ay ligtas na. Kasi nga, hindi nila alam yung bisa nung ginawa ni Jesus. Kaya nag-aalinlangan sila, iniisip nila, ano kaya? Ako yung nagalit kanina, nakapagsalita ako na hindi maganda sa galit ko. Ano kaya? Ako kaya galit na naman ng Diyos sa akin, ako kaya nasa kadiliman na naman. Parang hindi totoo akong Kristiyano, parang hindi totoo akong born again. Kasi confused, hindi naintindihan yung liwanag ng gospel. Kaya tinasabi ng 2 Corinthians 4:3-4, tinan ninyo, pag hindi maliwanag ang ebanghelyo, but if our gospel be hid, kung ito raw ebanghelyo ay malabo, natatalokbungan, ano nangyayari? It is hid to them that are lost. Natatalokbungan lang ito doon sa mga napapahamak at naliligaw pa. Kaya may danger. Ako ba hahatol? Hindi. Ang salita ng Diyos ang hahatol. Kapag malabo sa isang nagsasabing siya'y Kristiyano, born again, ang liwanag ng gospel, hindi nagliliwanag sa kanyang isipan, lost. Verse 4. In whom the God of this world had blinded the minds. Ano niyo yung God of this world? Yung mga ruling class. Sila yung mga religious leaders that time na hindi naniniwala kay Kristo at hinahadlangan pa yung ebanghelyo. Hindi tinuturo talaga yung turo ni Kristo. Sila yung bumulag, had blinded the minds of them which believe not. Pwede ba rin mangyari, possible ba rin, parang pwede mangyari sa ngayon? Yes. Kapag ang isang leader na nagtuturo, makinig kayo magaling, hindi ayon sa liwanag ng ebanghelyo na ginawa ni Kristo, kagaya ng di mo alam kung sino yung new creation kasi pag nagkakasala ka, pag nagkakamali ka, sabihin mo, naku, kailangan kong magsisi. Papahamak na naman ako. Diba? Yun ang turo kasi. Sino nag-blind? Yung maling katuruan. Kaya tama sabi ni Peter, ni Paul, kung mayroong mangaral sa inyo, nangaral ng ibang ebanghelyo na hindi yung ebanghelyo talaga ni Kristo, huwag niyong tanggapin. Pagtiisan ninyo. Bakit? Mantakin mo, bubulagin ang isipan mo sa katotohanan, pananatilihin ka sa law. So, di ba? Ang liwanag na Christ is the end of the law. O di ano mangyayari? Ikaw, pati buong mong sambahayan, sama-sama kayo na maliligaw. Tama yung sabi ni Jesus, kapag daw ang
taga-akay ay bulag, hindi maliwanag sa inaakay, ay dadaling ka niyan sa bangin. Diba? Sa kamalian. May danger ba? Napakaganda ba na maliwanag ang gospel of Christ? Napakaganda ba na naiintindihan ang tamang aral ni Kristo? Yes. Kaya sabi ni Paul kapag mayroong nangaral sa inyo ng ibang gospel, huwag ninyong tanggapin. Sila yung mga nagpapanggap na apostol. Sila yung mga nagpapanggap na mga na kay Kristo. Doon papasok yung Matthew 7:21. Possible gumagawa sila ng himala. Maraming, sabi doon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pansinin niyo na yung kalooban ng Ama. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami, nagprophesy pa sa iyong pangalan. Sa pangalan pa rin ni Jesus. At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, gumagawa ng himala. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. O di ba? Sinasabi nila, tanggapin mo kami. Nagpalayas kami ng demonyo. Sa pangalan mo, gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. 23. Ano sabi dyan? Kung magkagayon ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mag-iingat po tayo. Hindi lahat ng himala, hindi lahat ng mayroong mga signs and wonders ay sa talagang sa Diyos. No? Ang talagang sa Diyos, ito ipinapahayag. Ang nagiging bida, si Jesus. Kahit nga arbularyo, kasabihin sa iyo, hindi ako nagpagaling ining, ito'y ang nagpapagaling ang Diyos, ginagamit lang akong instrumento. pero ang sikat ay arbularyo. Hindi naman na ipapaliwanag yung gospel. Diba? Basta't papagalingin ka lang. At marami din sa mga simbahan ngayon, nakapokus lang sa mga signs and wonders. Malabo ang gospel. So, purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon. Ang pag-aaral natin hindi po nawawala ng kabuluhan. Magtiyaga lamang po tayong mag-aral. Ang sabi ng 1 Timothy 2:3-4, talagang ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, tayo pong lahat ay maligtas. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, lahat maligtas, pero mayroong pangalawang requirement. Siya ang may ibig na ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. And to come to the knowledge of truth. Ito po yun. Ang aral ng katotohanan, si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ito po yun. Yung gospel of Christ na mismong na-reveal kay Apostol Pablo. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Sana nakukonect ninyo yung lahat ng ating pag-aaral. Naniniwala po ko hindi nawawala ng kabuluhan. Sa totoo lang, naniniwala ako, nakikita niyo yung napakagandang journey ng ating pag-aaral na nakapokus lamang sa aral ni Kristo. At naniniwala po ako naniniwala malaki na po yung adbantahe natin. Pero meron na lang po ako isang hiling sa inyo. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Di ba? 11, kung aking tamuhin sa anumang paraan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, yung resurrection ng ating inward man. 12, hindi sa ako'y nagtamuna. Tingnan niyo yung goal ni Pablo. Marami ng revelation sa kanya. Pero sabi niya, hindi sa ako'y natamuna o nalubos na. Kung hindi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Di ba? Verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Ibig sabihin, hindi po siya tumitigil. Kung siya hindi tumitigil, sana tayong din. Datapot isang bagay ang ginagawa ko. Anong ginagawa niya? Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Tapos, verse 14, nagtutumulin. Yan yung gusto kong marinig ninyo. Nagtutumulin ako. Pag sinabing nagtutumulin, marami na siyang nakamit na revelation.
kagaya ninyo, may pagmamalaki ko po kayo dahil yung journey po ng ating pag-aaral, nag-gets nyo, naunawaan ninyo, yung mga medyo shocking na mga revelation, nakuha na po ninyo. Pero, sasabihin ko pa rin sa inyo, huwag kayong titigil. Kung maaari nga, habang may lakas ka pa, huwag kang titigil. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos. Nagtutumuli, nag-aaral, nakikinig. Ang pakinggan ninyo, yung tamang aral. Pag ang pinakikinggan ninyo sa radyo, sa TV, sa social media, ay yung under the law, mix, ay wala. Nakakalungkot. Pag yun pa rin ng inyong pinakikinggan, ay hindi kayo Si Pablo nga, naka-overtake na, nagkaroon na ng breakthrough, nawala na siya sa law, na-reveal sa kanya. Sa lahat ng mga apostol, siya lang ang nag-reveal na Christ is the end of the law. Yung ibang mga apostol, andun pa rin sa law. No, di ba? Tapos tayo ngayon, maliwanag na sa atin ang scripture. Tapos nakikinig ka pa rin sa mga under the law, kaya tuloy, lagi tayong nagja-judge. Nadadamay pa rin tayo, lagi tayong humahatol. Ay sabi ni Jesus, ang inihatol mo sa iyong kapwa, inihatol mo sa sarili mo. Amen? Yun yung ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Bless po ba kayo?